Mayong buntag sa tanan. Naalat naman mayong hapon. Hapon magod normally among service. Pero special Sunday magod para lamo karon church anniversary. Mula nga simba mi sa kadlaw. So salamat ta sa atong mga bisita. Salamat ta sa atong mga igsuon nga nag-eskwela sa laing lugar. Kaya niari sila kay anniversary. Salamat kayo. So, lipay kayo may nga na bisita. Kamo mga bisita nga lipay kayo may nga liya mo. Mayo untag bubalik pa pud mo. Salamat kay bubalik pa mo. Malipay kayo may. So, ika-11 na namo nga existence aning The King is Coming Bible Baptist Church. Dito may una nagsimba sa balay. Siguro ako lang ihatag ninyo ang history gamay. Kadto bitaw nagdala og bag diha, offering bag si Dodong sa Lupaw. Pagsugod na mo, mao na siya mo'y nagtudlo sa mga bata Sunday school. Abi ni mo no, panangilangina na siya. Estudyante pa na siya. Karon ana siya sa Bureau of Fire. Tingal sa tubig. Nana siya na-employ sa Bureau of Fire. So, siya gyud ang unang among Sunday school teachers mga bata din si Adet, ambot na boss Adet, regular siguro. So, mao na ang maingon na to nga paghinumdom lang ba kahinumdom magyud ta ang mga una bitaw. Ang ubang mga nauna din ni apaman silang Helen ni apaman nga apa silang ni Sanupaw na apay daghan diri nga mga original na apa. So kali silang yan ni apa na daghan pa ang original nga naa karon diri. So mao na ang atong salamatan ang naa diri. Balikon ako. Salamat kay sa atong mga bisita. Salamat kayo. So dito ta magdugay. Manindog ta ato ng basahon ng naa sa screen. Basahon na to na may na kay isara ka verse. Naana di ari pod pero natago lang ning uban pero mas mayra pong natago kay man lili mo. Na siya. Okay. Atong dili makatindog ayaw lang pod. For example ay mga bata ayaw lang pod. Ayaw lang. Okay na mo? 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ready, read. Trohon na natong basa. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ready, read. Kaya apo ta, mahal na malangit nun, buhay na mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa iniring higayon na makaduol kami sa imong trono sa grasya. Salamat Ginoo na sayod kami nga ikaw nalipay sa mga katawhan nga niya karon. Salamat sa among mga bisita, sa mga membro nini nga church. Salamat kayo. Salamat Ginoo ang uban ang nag-travel niya sila. Ang uban gikan sa laing lugar niya sila. Salamat kay Ginoo. Ang mahal naman langit noon labaw sa tanan among ipasalamatan ikaw sa bililho ni mong dugo nga maoy imong gilukat sa silot sa among sala. Sa gasas kaluwasan o kasiguruhan sa among kaluwasan, salamat kaayo Ginoo. Ang mahal mo langit nun, among ipasalamatan ikaw sa among Sunday school, sa maanindot nga awit sa choir, salamat kayong naandam among pagsimba kanimo, naandam among kasing-kasing. Ang mahal mo langit nun, nining taknaa, kini mong ulipon nga way kahibalo, tagayag igsusulti. Among ipangamoyo nga tabone kami amahan sa bililho ni mundugo. Abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ ug the whole building Ginoo matabunan ni mos bililho ni mundugo. Ug kani mga equipment Ginoo among gigamit dinhi maproteksyonen ni sila. Salamat amahan sa among pianist, sa among naghimo aning streaming sa among mensahe. Salamat kayo. Amahan na malungit nun, kadtong naghago o gahapon, pagpandimpyo anong simbahan, Lord, salamat kay Ginoo.
among ipasalamatan ikaw sa ilang kasing-kasing nga matinabangon. Kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, lingkod ta. Kanini ang atong gipasa karon 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Kaning Corinth, lugar ni siya, Corinth. Dahil mga Corinthians, mga believers sa Corinth. Dahil ang kasulatan ni si Paul. Si Paul, Romans 11:13, mauna ang atong apostol. Apostol na to. Si Paul. Ngayon din dugang pa, gikinahanglan sa mga piniyalan mga steward, nga ang usa ka tawo makaplagan nga matinumanon. So in English pa, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ano na siya? Okay, so ato misahe, naguluhan ni siya stewardship. Mao ni adre, mabasa nimo stewardship. Stewardship. Now, kanini ang karong panahon na, the most sensitive subject in churches today is by far money. Ma-follow niyo na siya. You can follow that. The most sensitive subject in churches today by far is money. It seems everyone behind the pulpit, tamas pastor, is begging for money. Ang uban ang ubang mga pastor ilahang gidisip ang mga katawhan aron mahumok ilang kasing-kasing aron pag-offering hasta ang ilahang pursiras ihatag. Mao ni naobserbahan nato ron sa mga kasimbahanan sa gawas. Ban ako ning gisulter makabantay ta. Nguna ni ba? Ang pagsimba karon sa mga kasimbahanan sa gawas, magsigig awit, magsigig kanta ba? Kanta. Sige kanta sige dili ra ba gospel song. Sige awit, sige awit, sige awit. Kaya unsa may tirada ang sige awit? Ang tirada ang kasing-kasing sa nagsimba. So, humok na kayo mong kasing-kasing, palungo ng suga, pagpalong sa suga, mag-offering. Pag-offering tanan ni mong kwarta, magawas. Kay humok naman kayo mong kasing-kasing. Ang paputan na, mao ba na insakto pag-worship? Dili na mao ang pag-worship. Dili ko na ang pag-worship na to, atong i-worship, ang Ginoo. Dili ang mga worshiper maoy atong tirada, ang tirada sa pagsimba. Ang atong tirada sa pagsimba, ang nagsimba, ang simbahon, Ginoo, Jesus Christ. Okay, so, mauna karon ang trend karon ba? Ang trend karon. It seems everyone behind the pulpit is begging for money. Doon ay uban gasolte kung sila. It seems every time I go to church, all they talk about is money. Kung ano ba, siguro si Helen maka-witness maninamo sa una among pastor. Kada simba na, bisag gamay lang simba na, maghisgot ko nagmalakay 3 Gs. Sige lang hisgot o offering. Basta lain man to kay og di ka mohatag, kwintahan magagpilay mo sweldo. Na siya. So, mauna siya. Ingon dito, doon ay mga tao kasulti nga, it seems every time I go to church, all they talk about is money. Now, sulay ko atos Jollibee. Pag sulay dito atos Jollibee, then pag-order dito pagkaon. Dayon tanawag, unsay istoryahan sa mga tao. Obserbare. Di ba kwarta? Paitaron, oy. Isod ang pangwarta ron, oy. Ingon ana ang imong obserbaran. Actual ni mong experience, nakay sakyanan, adto sa gasoline station, pagpatubil o gasolina. Di ba, ang istorya dito, rollback, increase,
increase na po ang gasolina, ang istoryahan dito, kwarta. Kwarta ka lang mag-istorya ta ng mga nagdumala ang gasoline station. It's money. So, siguro nahibalota nga, it takes money to operate anything going forward. Kinahanglan tag kwarta nga magpadayon ta sa atong pagkinabuhi. Siguro nasayon ta ini niya siya. Ngano man na kinahanglan man tag kwarta. Tungod kay dili buta kapadayon sa atong pagkinabuhi sa atong buhaton kung walay kwarta. Okay. So, as a matter of fact, kadaghanan sa mga parable ni Jesus Christ nagsulti bahin sa kwarta. Where's kwarta? Nga, mga mayong kangano ba na? Because Jesus knew what a grip money would have on people. Kabalo si Ginoong Hesus nga ang pagkupot sa kwarta ang kanang issue ba na sa tanang tao. Mauna si Jesus Christ nga daghan yang parable it's about money. Ingon si Jesus Christ. You cannot serve God and mammon. Meaning, di ka makaalagad sa Ginoo o kwarta. Muna ingon ni Jesus Christ. Then, ingon siya nga, where your treasure is, there will your heart also be. Kung asa gani imong kwarta, tuapod mo kasing-kasing. Muna ingon ni Jesus Christ. So, it is of almost importance. Siguro na hibalota nga, makaingon ta nga labi kayong dako nga importante nga ang usa ka Kristohanon duna ba siya tukma o insakto nga salabutan sa unsa ning scriptural stewardship. Now, kani atong mensahe para ni sa mga believer, para ni sa mga saved na. Pero dili pa ka sigurado sa imong salvation, paminaw maayo kay moabot ta dinha aron inigawas nimo aning balay lampuan, magaan imong dughan kay moadton kag langit. Kung unsa may mahitabo, kung mag-rapture ba unsa may mahitabo sa imong kinabuhi, paminaw lang maayo moabot ta diha. So, mao na balikon ako. Si Jesus Christ ingon siya, kung asa ang imong bahandi, tuapod imong kasing-kasing. Balikon ako sa pagsulti nga, importante, labing dako, kaya nga importante nga ang usa ka Kristohanon, usa ka believer, kung dili pa ka believer, kinahanglan ma-believer ka, makakuha ka og tukma og insakto nga mga salabutan, unsa gyud ang scriptural stewardship. Okay. Pangutana, what is stewardship? Unsa man ang stewardship? Na definition diha nato, you can follow through. Ingon diha, a steward is the manager. A steward is the manager, treasurer, or one who takes care of the master's business until he returns. Mauna ang stewardship. Ikaw may manager or treasurer ba ka? Usa na nga tao nga nagdala sa negosyo, hantod gipialan siya ang negosyo, hantod mo balik ang iyahang agalon. Muna itong definition diya. Balik ko na ko. Steward is the manager, treasurer, or one who takes care of the master's business until he returns. Okay. Atong basahon na to ang mga bersikulo aning atong mensahe. By the way, kita kung mag-ampo ta, kita mo yung nakikistorya sa Ginoo. Wala siya. Pero kung kita mo'y bubasa og pulong sa Ginoo,
ang Ginoo nakiistorya nato. So muna na siya. So karon atong basahon ni siya kung magbasa ka dinig bersikulo ang mot pasabot ani ang Ginoo nakiistorya nimo. Mao na siya ang mga pamaagis Ginoo. Kay gibutang naman si Ginoo ning iyang pulong na ning libroha. Ani siya. So mubasa kay kaani ambot pasabot ang Ginoo nakiistorya nimo. Pag human na mo ampo ka meaning ikaw nakiistorya sa Ginoo. Okay. So basahon sa nato na gisulat ni Paul. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Kamoy basa ana. 1 Corinthians chapter 4 verse 1, ready, read. Verse 2, go. Titus chapter 1 verse 7, go. Thank you. Mauna kayo ni Paul. Ingos Paul. Tuguti nga ang tao sa mao nga paagi mag-isip kanamo. Paul man istorya si Paul. Istorya si Paul ingon siya. Mag-isip kanamo kani ambot pasabot ani si Paul ug ang iyang mga kauban ingon siya. Tuguti nga ang tao sa mao nga paagi mag-isip kanamo ingon nga mga alagad ni Kristo o mga piniyalan sa mga misteryo sa Dios. Daghan kay mga mystery, mga 7 siguro ka mystery ang divulge sa Ginoo ngadto ni Paul. Number 1 is mystery of salvation, mystery of eternal security, mystery of the second coming ug uban pa. So mao na ingon siya nga mga alagad ni Kristo ug mga piniyalan sa mga misteryo sa Dios. Verse 2, dugang pa, yun siya, gikinahanglan sa mga piniyalan nga ang usa ka tawo makaplagan nga matinumanon. Muna itong ibasa kaniha. Verse 7 sa Titus chapter 1 verse 7, para ni sa mga pastor ni, ingon dito, kay ang usa ka tagdumala sa iglesia, meaning pastor, kay ang usa ka tagdumala sa iglesia kinahanglan dili sa lawayon. Ingon nga piniyalan sa Dios. Dili magbuot sa kaugalingon. Dili dali nga masuko. Wala maulipon sa bino. Dili tigpanumbag. Wala naulipon sa mahugaw nga ganansya. Muna giingon si Titus para na sa mga pastor. So, wala, Titus 1:7 says, kaning pastor kuno kinahanglan ka blameless steward. Blameless steward. So, masabtan na to nga ang stewardship is no option. Wala gyud kay laing mahimo ba? Kung ikaw believer, nahimo gyud kang piniyalan. So, kung ikaw dili pag yun kasigurado sa imong salvation, meaning dili pa ka save, kinahanglan ma-save ka kay aron mapiniyalan ka sa Ginoo. Mapiniyalan ka sa Ginoo. Kay kung ang gipiyal sa Ginoo nimo, imong giamumahan, then ikaw ra po panalanginan. So, stewardship is no option. The moment you were saved, unsaon og dili pa ko save, paminaw lang kay maabot rataan ng punto nga unsay pamaagi salvation. Okay. The moment you were saved, you became a steward. So, dato panahon nga naluwas ka, nahimo kang piniyalan. So, how you manage what God has given you will determine what kind of steward you become. Okay. As a Christian, we must cultivate. As a Christian, kinahanglan ato bang ugmaron. We must cultivate the fact
that all we are, ang tanan nga kinsata, and all we have, unsay naani mo, is entrusted to you or to us by God for His glory. Balikon ko. And you can follow that. As a Christian, we must cultivate the fact that all we are, tanan nga kinsata, and all we have is entrusted to us by God for His glory. Now, the evil heart, ang dautan nga kasing-kasing, magsugod na siya sa panahon nga maghuna-huna siya nga siya ang tag-iya. The evil heart begins when we think we are the owners. Utana siyang una-una. So, a lack of knowing the biblical stewardship, ang kanang pagkakulang sa pagkahibalo anang gitawag og biblical stewardship, kanang stewardship nga pinaagis pulong sa Dios, maunay hinungdan nga ang usa ka tawo kana bang magbuot-buot siya sa iyang kaugalingon, self will. Then ang iyang kaugalingon makita nato nga mapatuyangon, self-indulgent. Then makita nato nga malimtan na niya ang Ginoo. Malimtan niya ang Ginoo. So, ang buhaton ana, gastuhon nila ang ilang unsa ilang property, i-dispose nila ang mga property, dayon ilang gamito ni nga mahupong ba ilang kaugalingon. Total, ang ilang pagtuo, iyaha man ni tanan. Iyaha tanan. Okay. Basahon na ko nato ng Psalm 24 verse 1 na adiha sa Psalm 24 verse 1. Kamoy basa na. Ready read. Tumaw na, ingon din ang Salmo, ingon si David, ingon ang Ginoo, pinaagin David, ingon dito, ang yuta, iyas Ginoo. Ang yuta, iyas Ginoo. O ang pagkapuno diha ni ana. Ang kalibutan, o sila nga nagpuyo dinhe, niini, iyas Ginoo na. Iyas Ginoo. Okay. Atong padayonon ng pagbasa niya, alita Psalm chapter 50, 10 to 11. Okay. Kamoy basa na. Psalm chapter 50, 10 to 11. Verse 10. Ready read. Verse 11, go. Haggai chapter 2, verse 8. Ready read. Mao na unsa may ato tanawa mao ni giingon sa in the book of Psalms ato inyong gibasa kay ang matag mananap sa lasang akua manayon sa Ginoo ang mananap sa tanang sa lasang akua ang mga baka nganha sa usa ka libo ka bungtod yahana verse 11 ako nakaila sa tanang mananap nga may pako sa kabukiran ug ang ihalas nga mananap sa uma akua. Haggai chapter 2 verse 8 ingon dito, ang plata akua ug ang bulawan akua. Nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Dili ako gasulti ana, pulong ni si Ginoo, pulong ni si Ginoo. Okay, so, everything belongs to God. Ang tanan, iyahanes Ginoo. Nakapusis ka, ang tag-iya ana, Ginoo. Then, siguro, naka-earn ka sa iyong panginabuhi, naka-earn ka sa iyong negosyo, naka-earn ka, pero
nakahimo ka ana tungod sa Ginoo. Tungod sa Ginoo. Okay. Og lain gani imong hunahuna, abi nimo nagsulod ana, magsulod ana kanang maggarbo sa tao. Kanang garbo sa tao mo kamang na sa tong kasing-kasing nga maingon ka nga makahuna-huna ka nga ako man ni tanan Panginoon, ako man ni tanan diskarte, ako ni tanan nga mga pamaagi na may mga panultihon nga I pulled myself up by my own bootstraps. Kana bang kaning tanan akong mga nahimo, tanan akong mga bahandi, tanan akong kwarta, ako ra guning kaugulingong panikamot. Ako ra gyud kaugulingon. Abi ni mo dili na tinuod nga panultihon. Dili na tinuod nga panultihon. Ngano man? Nanginabuhi ka. Kisa may tag-iya anang hangin nga imong giginhawa. Be. Kinsa may gahatag nimo og may paglawas. Kinsa may naghatag nimo og hait sa labutan. Kinsa may gahatag nimo og maayong pananaw. Kinsa may naghatag nimo og maayong lawas. Kinsa may gahatag nimo og kagawasan. Kinsa may gahatag nimo og education. Unsa pa diha? Ang tanan ani gasan ni gikan sa Dios. Kinahanglan mahibalot ana, gasan ni gikan sa Dios. Kaning tanan. Now, naanay atong gingon niya, stewardship takes the pressure off. Kana bang ang stewardship kaning dili ba ka mapika ba maayo? Nguna ni I explain. If we can realize we are only managers of what we possess, it takes much pressure off of us. Dili kay ka ma-pressure ba, dili kay ka mapiga ba, dili kay ka mapitos. Okay. Ang uban nato na sakyanan. Ang uban nato siguro na kay mga pambot, siguro. Ang uban nato naagyo ta sigurado sa nina. Ang uban nato daghang tag-iro. Ang uban daghang iring. Abi nimo kaning tanan sa Ginoo man eh. Sa Ginoo. Okay. If I take good care of my car, kung akong amumahon gud ning akong sakyanan, then dili man nato mahibal-an ang mga disgrasya, dili nato mahibal-an unsa mahitabo. Now, karon kung madaot imong sakyanan, nganong masuko man ka? Nganong masuko man ta? Ang tag-iya na Ginoo man. Muna gyud na to, stewardship takes the pressure off. So, kung mauna ang atong line of thinking, walay pressure na to. Meaning, di ta ma-high blood. Walay pressure. However, God does expect you to keep your possessions in the best shape possible. Mauna atong sakyanan, ato nang amumahon, atong ipa-check up kanunay, kay gusto mauna expectation sa Ginoo nga kani atong position ato ning possibly in its best shape. Abi nimo ingon ani. Moabot ang adlaw. Kaning kalibutan sunugon sa Ginoo. Ang kalibutan nara. Pero ang kalibutan sunugon ni sa Ginoo, then apil ng atong tanang mga bahandi, apil ng atong tanang positions. So, kana bang atong giangkon ato bitang posisyon nga murag bag highly esteem na to, kana magitamod gyud nato, bagipangga gyud nato maayo. Mao ni ang gisulti ni Paul. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Kamoy bubasa na. Ready, read.
Thank you. Ingon kay kitang tanan, kaning kitang tanan katuning save, katuning save. You know, kay kitang tanan kinahanglan nga moatubang sa lingkuranan sa paghukom nga iya ni Kristo. Aron ang matag usa makadawat sa mga butang nga nahimo diha sa iyang lawas, sumala sa iyang nahimo kini man maayo o dautan. So, kung ani ang sequence of events sa nini Asya, ang mga believer, kuhaon si Ginoo, kanang hingan nag-rapture, kuhaon siya. Pagkuha na, magkita ta si Ginoo, katong nangamatay mga save, mabanhaw to sila, magkita ta si Ginoo dito sa kahanginan, sa second heaven. Dalon ta sa panimalay sa Dios, dayon dunay gihinganlan og judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ. Si Jesus Christ naa diha galingkod mo atubang tang tanan nga girapture dito sa iyang atubangan. Hukman ta sa unsay nabuhat nato sa atong lawas samtang diri ta sa kalibutan maayo ba na o dautan. Now, ang maayo nato nga nabuhat dinhi tagaan kang reward. Ang dautan sulugon na sa Ginoo. Kanilang ang akong gusto i-remind, kani nga judgment is of Christ, walay labot ani ni Asya kadtong dili save. Ngay ang dili save kanu sa aman di ay ang hukom ana. Ang hukom ana ginganlag Great White Throne Judgment. Kanang Great White Throne Judgment after 1,000 years for a little time, muatubang ka sa Ginoo kung dili ka save. At that point in time, ihagbong ka sa Ginoo gikan anang lugar paingon dito sa Lake of Fire. Mao ta Great White Throne Judgment. So, ayaw na pagtagad ana nga ihagbong iadto ka sa Great White Throne Judgment. Karon at this point in time nga naa ka kinahanglan masave ka. Padayon lang paminaw kay moabot na ta diha. Okay, so mao na atong gusto ipahibalo sa matag usa. Moabot ang panahon nga ang tanan matubang sa Ginoo. Ang uban taga-agree word, ang uban sa Great White Throne Judgment, ang tao ihagbong dito sa Lake of Fire. Okay. What are Christians steward of? Unsa man ang mga Kristiyanon, unsa may gipiyal nimo? Unsa may gipiyal nako? Mao na atong tunan. Okay. So mo na pangutana. Unsa may gipiyal sa Ginoo nimo? Nga usa ka Kristiyanon. Pero kung dili pa ka Christian, di pa ka save, ang gusto sa Ginoo nga ma-save ka. Okay. What are Christians stewards of? Number 1, time. Oras, kaning oras. Abi nimo, karon nga naa ka dire, kaning orasang niya ka, nalipay ang Ginoo. Na ang Ginoo diri sa liwala na to. Kay duha o tulo mag-isgot sa mo pulong na mas taliwala siya. So, karon nga niya ka, ikaw bisita o anybody nga niya dire, nalipay ang Ginoo. You are today in this time niya ka dire. Okay. Ephesians 1:16, nagmando na sa mga Kristohanon. Kamoy basa na. Ephesians 5:16. Read. Mauna na sa giingon ni Paul. Ingos Paul. Nga nagatubos sa panahon tungod kay ang mga adlaw dautan. Malo man kas mga sa panahon labi na karong panahon na. Balo man ka. Balo kamong katanan nakahibalo naman mo kay naamo mo cellphone. So, mauna ang mando sa Ginoo. Christians is to redeem the time. Redeem ang bot pasabot ana palitog balik, buy back, palitog balik. Now, to whom much is given,
alang niya itong kinsa, daghan ang gihatag, abi nimo, daghan po ang gi-require ana nga ibalik. Balik ko na ko. To whom much is given, much is required. For example, if God gives you a long life, we will answer more to God for what we did with it. Okay. Pananglitan, gitagaan kag taas ka kinabuhi sa Ginoo, mutubag daghan kag tubagon sa Ginoo, unsay gihimo nimo anang imong taas ka kinabuhi. Na si Ginoong Hesus, na-affected niya ang kalibutan, pila ang iyang edad dinis kalibutan. 33 years ang iyang life diri. Hantod karon na-affected ta. Dunay mga missionary katlo si David Brainerd, namatay siya sa edad nga 29. Paghuman niya evangelize sa American Indian. Katlo dunay missionary nga ngalan Bill Burdan, nagpuyo lang sila 24 ka tuig, paghuman sa iyahang misyon, namatay. We are to be stewards of our years. Kita biya, piniyalan ta sa mga katuigan sa itong kinabuhi, piniyalan ta sa mga bulan sa itong kinabuhi, piniyalan ta sa mga simana sa itong kinabuhi, piniyalan ta sa mga oras sa itong kinabuhi, piniyalan ta sa mga minuto sa itong kinabuhi, piniyalan ta sa mga segundo sa itong kinabuhi. Time is the most precious commodity of a Christian that possess. Kaning time, mauna ang pinakabililhon kayo nga produkto nga maangkon sa usa ka Kristohano. So, kung mahimo, dili na to usik-usikan ning panahon. Kaning time. Just number 1. Gipiyal sa Ginoo nato atong time. Number 2. Talent. Talent. Gihatag na sa Ginoo nimo. Every Christian has something they can use for God. Every Christian. Doon na gyud kay butang nga magamit nimo alang sa Ginoo. Si Moses bitaw gitagaan sa grad. Na siya sungkod, gigamit to niya sa Ginoo, giana niya ang sungkod dayon tagaan siya gahom sa Ginoo, gipikas ng dagat. Si Samson, ligon ka itong jubon. Ligon ka ito siya. Dunay widow nga naa siya nagamit alang sa Ginoo katong karon sa ato karon masabtan nato pero isa ka dako. Dako naman sa una isa ka dako. Doon na katong widow. Si Elijah doon siya kupo. Si Dorcas sa Biblia ito mabasa, doon na siya dagom. Nagamit niya alang sa Ginoo. Now, ang pangutana is, what has God enabled you to do that could be used for Him? Unsa may paagi sa Ginoo nga magamit nimo alang kaniya? Pwede ba ka makatudlo? Tudlo. Pwede ba ka makatudlo? Pwede ba ka makatype? Kung naay-type po nun, alang sa Ginoo, type pa. Importante, pwede ba ka maka-visit? Maka-visit ka sa imong kauban, o kinsa ba imong amigo, o kinsa ba, pwede ba na mahimo nimo? Pag-visit nimo, masulti nimo ang pulong sa Dios. Pwede ba ka maka-drive? Pwede ba ka maka-organize? Pwede ba ka makakanta? Pwede ba ka maka-play og instrument? Pwede ba ka makagamit og martilyo para i-dukdok ang lansang? Gamitan na sa Ginoo. Gamitan na sa Ginoo. So, I hope kani mga butang nga mahimong imong talent gamitan na ala sa Ginoo. Kani mga nanganta dire,
Ang ilang tingog gigamit nila sa alas Ginoo. Daghan diri kanang pianist kana sila dito naghimong na silang jimbot kanang streaming. Mao na ang ila hapon ng talent. Kanini siya gihimo diri mga stage, silang jimbot ani, silang Annalyn, silang Russell, sila daghan sila. Wala ko kahibalo ani niya pero nagtan-aw nako, nagwapo na. Ila ning mga talent ni. Ila mga talent ni. Gigamit nila alang si Ginoo. The next, body. Lawas yung body. Okay. Ato sa basahon ning 1 Corinthians, gisulti ni Paul, 1 Corinthians 6:19 to 20. Amoy basaan ni Asya. Okay. Ready na mo, verse 19. Verse 19, ready? Read. Verse 20, go. Okay. Sunod, ang piyal na to atong lawas. Ingon din si Paul, ingon siya, unsa, wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balaang espiritu? Nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios? By the way, ang kani mga believers naa ni sila Holy Spirit kay natong panahon nga gidawat nimo si Jesus Christ kay mong bugtong personal nga manluwas, gisiliuhan ka sa Ginoo sa balaang espiritu. Pero dili pa ka believer, di pa ka saved, wala pa kay Holy Spirit. Wala niya siya, mo ni ingon niya. Pero believer na ka, ingon dire, unsa wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balaang espiritu nga anak kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios o kamo dili na sa inyong kaugalingon. Verse 20, kay kamo gipalit na pinaagi sa usa ka bili. Unsa may bili ani? Dugo ni sa Ginoo mismo. Kay kamo gipalit na pinaagi sa usa ka bili, busa ingon dire himayaa ang Ginoo diha sa inyong lawas o sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Okay, so mao na itong body. Now, our body, imong body belongs to God. Atong mga mata, atong mga dalunggan, atong mga kamot, atong mga tiil, atong mga unahuna, ang tanan ani iyan is Ginoo. O kung mahimo gamiton gud ni alang sa Ginoo. We are to treat our body well. Kinahanglan pud i-treat pud nato ning atong lawas nga ayuhon pud din nato pag amuma atong lawas. Ayaw ni butangi og harmful substance. Ayaw ni butangi aso ng imuhang lawas. Aso ba butangan mo sigarilyo. Ayaw na asohe kung save ka, ayaw na butangi aso ng imong lawas. Ayaw na butangi og permanent nga tato. Kabalo ko unsay tumong sa Ginoo aning tato. Ang tumong sa Ginoo aning tato, daghan kay ron mga babae, mga laki magtato naman diri, tato sa lawas, wala tato diri. Ang uban sa mga paa ana na siya. Abi mo ngano na? Unsay tuyo ana na siya? Aron sa panahon sa marking of the 666, ang pagmarka sa 666, ang tao dili na siya makuyawan. Dili na siya matingala. Kay naanad naman sa marka, nakakita naman sa mamarkas tao, maulang tuyo ang markings. Karon nga daghan kayo mga tao nga nagpamarka kay lagi mga bulak diri ana na siya. Wala lang po sila kabalo ba? Mao na nga kung wa pa ka kabalo, ingon ana ng objective ana na siya. Ang objective ana kay doon na may sa Bible doon na may marking of 666. Pag abot ang marking of 666, kana na ang mamarkahan na, di na siya matingala. Sige lang, markahan ako 666. Abi niyo, kung mamarkahan ka nag-666, sigurado na ka ato ka sa impyerno. Wa na chance ka nga masave kung mamarkahan ka 666. Maunay tuyo anang marking. So, ayaw pa butangin na inyong lawas og permanent marks.
Kay ang butangan anang permanent nga mamarka katong kantor na mga piniriso. Abi ni mo no? Na auditor man ko anang Bureau of Jail. Nangutan ako sa direktor ko, sir, kana ba mga tao nga mugawas bitaw sa prisuhan nga daghan kayo patik? Unsa man na kasi mahadlok mo gumi ana? Unsa man na sila? Patik isugag yun na siguro kayo. Kaya na mga patik ana nga murag daghan kay mga halas na siya. Yung siya katawan na rin, nakatawa ko kay abi nimo yung sa abi nimo no. Kanang gikas sa prisuhan nga daghan kay patik. Mauna ang priso nga pinakatalawan. Mauna ang pinakatalawan ko, no? Kay, sa mga isog-isog, ali, magtuon tag patik, be. Mauna nga daghan kayo sa patik. So, pero dili lamang atong message, ha? Ang akong gusto, ipahibalo sa matausa, tungod kay pinayalan ta sa Ginoo ani atong body, ayaw na butangig permanente nga marka. Because your body is a holy temple of God. So, kinahanglan tag proper eating. Astang lami, arabag ikaw og ice cream, bisag high, bisag taas tag sugar. Dayon, kinahanglan ta mag-exercise po ta. Aron, mutaas po atong performance atong body. Okay. So, body. Gipiyal na nato sa Ginoo. Sunod. Gospel. Atong unahog basa ng 1 Peter chapter 4 verse 10. Kamoy basa na. Ready, read. Okay, mao na gyud ni Pedro insa. Maingon nga ang matag tao nakadawat sa gasa sa kaluwasan. Bisan pa ialagad kini sa usa ug usa. Ingon nga maayong mga piniyalan sa nagkalanglain nga grasya sa Dios. Unsa man ang gospel? Maayong balita. Gipiyalan ta ang matag usa nato ka believer sa gospel, sa maayong balita. Kung dili pa ka save, unya ma-save ka, after that mapiyalan na ka aning gospel, maayong balita. O makaingon kag usa kayo ka privilege na nga what a privilege to manage and be entrusted with the saving gospel. Usa ka na ka pribilehiyo kayo nga gi-entrust ta sa Ginoo aning maayong balita nga makaluwas. Unsa ko nang makaluwas? Kana bang maluwas ka, dili na ka paingon sa impierno, paingon na ka sa langit. Gi-interest na sa Ginoo sa mga believer. So, mauna, mabasa na to in Romans 1:14, ako na lang basaan ingon si Paul nga, he was a debtor to preach the gospel. He was being a good steward. Kaya ingon dito sa Romans 1:14, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Muna gingon ni Paul. Now, mautana ka. Unsa man na di gospel? Unsa man na di ay nang maayong balita? Kani atong basahon. Kani. Ephesians chapter 15, 1-4. Ephesians chapter 15, 1-4. Okay. Gusto ko tanan mo basa. Okay, verse 1, kami basa. Ready, read. Okay, mo na gospel. Verse 2, ready, read. Okay. Mao na ang gospel, ingon rin mao na ang gospel nga masave ka. Okay. Verse 3, kamoy basa na. Ready, read. Verse 4, go.
Okay, mauli siya ha. Akong basahon na. Ano dali? Dugang pa mga igsoon, ako magpahayag nga na kaninyo, mo nagisulti ni Paul. Ako magpahayag nga na kaninyo sa maayong balita nga akong giwali nga na kaninyo, nga inyo usab nga gidawat og diin ini kamo nagbarog. Verse 2, pinaagi nini kamo usab nangaluwas. So ang gospel makaluwas ni. Ingon dire. Verse 3. Ingon dire sa verse 3. Kay ako mitugyan nga na kaninyo una sa tanan sa ako usab nga nadawat giunsa nga si Kristo namatay tungod sa ato mga sala sumala sa mga kasulatan ug nga siya gilubong ug nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa mga kasulatan. Mao ni ang gospel. Nga ma-save ka. Kung dili pa kasigurado sa imong salvation, mao ni ang mayong balita nga ma-save ka. Christ died giunsa niya pagpakamatay by shedding of His blood. Ang tuyo ana siyang kamatayon for all our sins. Sa tanan nato mga sala, pag humana na siya gilubong. Then nabanhaw. Then according to the scriptures. According to the scriptures, gisulti diha tungod kay sukat pa sa sinugdan ang kaluwasan pinaagi na sa dugo. Pinaagi sa dugo. So, mao ni ang gi-entrust sa mga believers. Yung ang pulong sa Dios, kung makasabot na kaani ni Asya, makasabot na kaaning gospel, nga mao ni Christ died by shedding of His blood, buried, rose again for all our sins, buried, rose again the third day according to the scriptures. Nakasabot na ka nga wala ng gospel, ingon ang pulong sa Dios, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. You see? Nakadungog na ka ning gospel karon. Ingon ang pulo sa Dios, bisag kinsa mutawag sa Ginoo, maluwas siya. You see? Maluwas ka. You will be saved. So, mauna ang gospel. So, ang buhaton ani nimo nakasabot naman ka sa gospel, mag-invitation na ko niya sa mga dili pa saved. Kung pag-invitation ako, pudawat kang Jesus Christ, ma-save na ka. Okay. The next nga gi-entra sa Ginoo nato, opportunities. Opportunities. Mga opportunities ba? Okay. Kita mga katawhan din sa Pilipinas, kita mga tao din daghan kay tag opportunity nga makahimo tagdag ko mga butang alang sa Ginoo. Kaluman, naaman available anytime ang Biblia. Available ang availability of the Bible. Sa ubang nasod, pagdalag Biblia, mapresohon ka. Ato sign up, dalag kita kag Bible dito. So nagtago-tago sila dito kay dakpon. Ato ka sa Muslim countries, dala kag Bible na to, di ba? Dakpon ka. Dili sa Pilipinas. Biyaan na ng mga Bible diha. Wala na tagaig pagtagad ba? So, mao na kita dinhi mga tao sa Pilipinas, daghan ka tag opportunity makahimo tag dagko mga butang alas Ginoo tungod available ang mga Bible, available ng Christian books o doon natay kagawasan nga mu-witness. Bisag asa kang balaya po, hindi ka maka-witness. Makasulti ka sa pulong sa Dios. O mao nang gitagaan tag talagsaon kag responsibility nga atong gamito ni nga opportunity alas Ginoo. Sunod, nga gi-entrust nato, gi-entrust sa Ginoo diri nato atong mga anak. Children. Kato si Hannah bitaw mabasa to sa Bible, ingon siya nga ang iya ko nung ang anak gipahulaman niya sa Ginoo. Ingon to si Hannah mabasa na to. Ang reality gyud kanang mga anak pahulam ra na sa Ginoo nato.
Kato si Samson nga gilon siya ni Manoah, si Manoah nangutan na siya sa angel, unsaon man ako magpadakuan ni bata? How shall we order the child? Now, if you are a parent, kung ginikanan ka, you must realize God has given you the privilege of rearing a child for God. You are a manager, not an owner. So, kanang inyong mga anak, kung mahimo gyud kaayo nga masultihan mo sa pulong sa Ginoo, bisag gamay pa sultihan sa pulong sa Ginoo. Aron mabutang na sa iyang hunang-huna ang pulong sa Dios, pag abot sa panahon, masave na. Dali na siya sultihan bahin sa kaluwasan. Mauna nga kana mga bata nga siging dalon din sa simbahan, sig maglakaw-lakaw na guna sa dinha, pero balo ka ng bata, naminaw na. Naminaw na siya, lakaw-lakaw lang na siya diya, pero naminaw na. Na, dalon mo sila, pasagdan na ako ng mga bata din maglakaw-lakaw, kay nahibalo mo kung maminaw na sila. So, naminaw na kapaminaw sa pulong sa Ginoo. Pag-abot sa insaktong edad na sultihan na mga bahay sa kaluwasan, maluwas, dali na siya maluwas. Mauna ang tuyo ana. So, kanang mga anak nato, gi-entrust na sa Ginoo nato. Kinahanglan makarealize ta na nga gitagaan tag privilege nga muamuma ang mga bata nato, og akong gusto ipahibalos matag usa, ibutang sa inyo kasing-kasing ni nga you are a manager of your child, not an owner. So, gi-entrust na sa Ginoo nato kanang mga bata. Sunod, finances. Kanang mga panalapi nato. Okay. Basahon sa nato ng Deuteronomy 8:18. Kanang Deuteronomy, Old Testament ni siya. Pero address ni sa mga Hudiyo, pero dili ni inconsistent sa gitudlo ni Paul. Muna ato rin po ning ma-apply din nato ni sa tong kita mga Gentiles. Sige, kamoy basa. Deuteronomy 8:18. Ready, read. Ingon dire. Ang gisulatan ni si Moses, ingon dire. Apan ikaw mahinumdom sa Ginoo nga imong Dios, kay siya ang nagahatag kanimo og gahom sa pagkuha og bandi, aron siya makapalig-on sa iyang pakigsabot nga iyang gipanumpa ngadto sa imong mga amahan, ingon nga kini mao nining adlaw. So, a Christian does not own any money. He only possesses and manages it. Nakaangkol na siya, then siya mo'y manager anang kwartaha. The issue, ang issue. The issue is not how much of my money will I give to God, but how much of God's money will I keep for myself. Maura man na ang issue. Balikon ako ang issue. The issue is not how much of my money will I give to God, but how much of God's money will I keep for myself. God is very interested in what we do with the money. He has given us. Ang Ginoo interesado kay siya sa kwarta nga gihatag niya nato. Tanawar ko ni scriptures. Noted these scriptures on stewardship, giving, and offering. Atong basahon na, hinahinay na itong basa. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Kamay basa ng verse 9. Read. Okay. Kamong tanan basa, ron mo katulgon. Verse 10, go. Okay. Proverbs 11:24, go.
Proverbs 11:25, go. Okay, mao na gisulti sa usa ka hari nga magialamon, Solomon, ingon siya. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong kabtangan o pinaagi sa unang mga bunga sa tanan nimong abot. Verse 10, sa ingon ang imong mga kamalig mapuno sa kadagaya o ang imong mga pug-anan mo sugwak sa bag-ong bino. Pato pa, kung imong pasidunggan ang Ginoo sa imong kabtangan, na panalangin. Panalanginan kas Ginoo. So, there is sa Proverbs 11:24, ingon dito, adunay nagakatag og bisan pa nagatubo og adunay nagapugong og labaw pa kaysa angayan apan kini nagapaingon sa kakabos. You see? Ingon dire, adunay nagakatag kanang hatag ba? Adunay nagakatag sa Ginoo ug bisan pa nagatubo minig panalanginan siya. Ug adunay nagapugong ug labaw pa kaysa angayan apan kini nagapaingon sa kakabos. Ingon sa 25, ang kalag nga mahinatagon pagatambukon. You see? Ang kalag nga mahinatagon pagatambukon og siya nga nagabisbis siya usab mismo pagabisbisan. Promise ni sa Ginoo, dili ni promise sa pastor. Ang promise sa Ginoo bisag period iyahan na tumanon. Mao na ang promise sa Ginoo. Arita, Matthew 6:19, kamoy basa na 6:19 and 20, 6:19, ready read. Verse 20, go. Thank you. O nagkaingon ni Mateo, yun siya. Ayaw pagtigom alang sa inyong mga kaugalingon o mga bahandi diha dinhi sa yuta. Diin ang anunugba o ang taya nagadunot. O diin ang mga kawatan mulungkab o mukawat. Verse 20. Apan, pagtigom alang sa inyong mga kaugalingon o mga bahandi sa langit. Diin walay anay ni taya nga nagadunot. O diin ang mga kawatan dili mulungkab ni mukawat. So wala na yung mga other explanation na nakasimple ramang kaya na siya. Arita sa Matthew chapter 6:24. Okay, kamoy basa ang Matthew 6:24. Ready, read. Matthew 6:33, go. Luke 6:38, go. Okay, salamat kayo. Ikaw diri, walay tao nga makaalagad sa duha ka agalon. Walay gisulti sa Ginoo. Walay tao nga makaalagad sa duha ka agalon kay basin siya mudumot sa usa og mahigugma sa lain. Og tingali siya muunong sa usa og mutamay sa lain. Dili kamo makaalagad sa Dios og sa bande. Ang 38 ingon diri, apan pangitaan ninyo pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug tanan ni ining mga butanga idugang nga na kaninyo. Ingon sa 38, panghatag og kini igahatag nga na kaninyo, maayong pagkasukod, dinasok og tinantan og nagaawas ang ihatag sa mga tao sa inyong sabakan. Kay pinaagi sa sama nga sukdanan nga kamo nagsukod kini pagasukdon nganha kaninyo pag-usab. Ingon sa Biblia, kung
tinantan ang imong ihatag ngadto sa bulaton sa Ginoo, ang ibalos po sa Ginoo tinantan pod. Yung ana mao ni ang implication ani nga bersikulo. Okay, kamay na lang siguro ni. 2 Corinthians chapter 8 verse 8. Kamoy basa na. Ready, read. 2 Corinthians chapter 8:24, go. Second Corinthians chapter 9 verse 7, go. Okay, mao na kaingon ni Paul. Ingon siya, ako wala nang magsulti pinaagi sa kasuguan, apan pinaagi sa kahigayunan sa pagka matinguhaon sa uban ug aron sa pagpamatuod sa pagka matinud-anon sa inyong gugma. 24, yung dito. Tungod niini ipakita ninyo ngadto kanila og sa atubangan sa mga iglesia ang kamatuoran sa inyong gugma o sa maamong pagpasikarbo sa inyong kabahin. Verse 7, kanimo ibantay. Ang matag tao sumala sa gitinguha niya diha sa iyang kasing-kasing sa ingon tuguti siya sa paghatag. Dili nga nagabagulbol o sa pinugos kay ang Dios nagahigugma sa usa ka malipayon nga maghahatag. Mao ni siya. Siguro matungunan ninyo nga wala ta diri mag-site og Malakay 3Gs. Kay ako mismo nagtuo ko nga kanang Malakay 3Gs kanang tithing, kanang tithe iya na sa mga Hudiyo. Kitang mga Hintil, maunay gitudlo ni Paul unsaon na to paghatag. Mao ni siya, kung balikon ha. Ang matag tao sumala sa gitinguha niya diha sa iyang kasing-kasing. Sa ingon, itugot siya sa paghatag, dili nga nagabagulbol og sa pinugos kay ang Dios nagahigugma sa usa ka malipayon nga maghahatag. So, yun ani ba? Kung mohatag ka sa buluhaton sa Ginoo, sakit imong kasing-kasing, ayaw lang hatag. Dili ka panalanginan na. Ang ingon din mohatag ka sa buluhaton sa Ginoo, malipayon ka. Kay kung malipayon ka nga naghatag ka sa buluhaton sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo. Mao na ang gitudlo sa ni Paul para nato mga Gentiles. Mao na siya. So, I hope masabtan nimo ni maayo. Okay. The next question. What does good stewardship prove? Unsa may gipamatuod sa maayo nga pinihalan? Saman. Ang pagmatuod ingon ani, it is a proof of our love. Pruiba ni sa atong gugma sa Ginoo. We sink our money into what we love. God looks at our heart. Ang Ginoo nagtan-aw na sa atong kasing-kasing. Wala na siya nagtan-aw sa imong gihatag, sa imong gigasa. Wala na nagtan-aw ang Ginoo sa imong gihatag. Ang gitan-aw sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Nganuman, we can give without loving. Pwede man ta makahatag nga watay gugma. But dili ta makahigugma na dili ta mohatag. I hope this is very clear. We can give without loving, but cannot love without giving. Mao ni ang atong temptation. Our temptation is to misuse finances God has given us and to forget Him. Mao ang tentasyon. First, matiltal ta kanang nagtan-aw ta sa uban. Dayon gusto ta nga madugangan pud unta ni nga akong kwarta. Muna pirmirong tintal. Ikaduha,
na matintal ta nga naglakat ta ba sa atong Kristohanong kinabuhi pinaagi sa atong pananaw dili sa atong faith. Dahil nagunahuna ta nga nagkinahanglan ta nga igasto nato ang tanan natong kwarta nga nadawat nato. Muna ikaduhang tintal. Ikatulo, temptation is to doubt God. Ang tentasyon ikatulo nga magduda ka sa Ginoo o magunahuna ka nga kawang laman nga mag-alagad ta sa Ginoo. It is vain to serve God. Mao ni ang mga tao sa panahon ni Malakay. Unsay gihimo sa mga tao sa panahon ni Malakay sa Old Testament. Abi nimo, ang ilang kasing-kasing wala na sa ilang paghatag ngadto sa Ginoo. So, panahon gani nga mo sacrifice sila sa Ginoo kana bitong panahon nga magdala sila animal dito sa Ginoo para ilang i-sacrifice sa ilang pagkuha sa ilang mga sala. Abi nimo, ang ilang dalon dito sa templo, sa simbahan, kadtong mga bakol nga mga kanding, bakol nga mga karniro, kadtong mga butang nga karniro, butang nga kanding, butang nga animal, kadtong mga masakiton nga mga lambs, mulay dalon nila dito sa templo. So, ang ilang gidala dito, kadtong mga leftovers, kadtong mga unsay dili nila kinahanglanon, mga leftovers, mga biya ba? Ang ilang dalon dito, mga biya. Abi nimo, ang Ginoo suko kayo. Nasuko ang Ginoo. O basahon ni ng Malakay 3:10 sa before that and after, kamo na lay basa ana siya. Suko ang Ginoo ni anang ilang gihimo kaniadto. Mao ni ang last slides, conclusion. How would you feel if after ordering at a restaurant, the waitress brought you the leftover food from another customer's table? Palikon ako. Kung sa may imong bation, kung mag-order kag pagkaon sa restaurant, then ang waitress, dalaan ka dito mga sobra-sobra nga pagkaon gikan sa laing lamisa. Di ba? Masuko ta. Suko ta. I wonder how God feels. God is not pleased with His people spending all their earnings on themselves during the week, then dropping leftover money in the offering bag at Sunday. Wala malipay ang Ginoo. Wala malipay ang Ginoo. Lindog ta, mag-ampo ta. Amahan naman langit nun, buhay na mga Diyos, salamat sa imong mensahe, salamat kay Ginoo sa imong pulong, na imong ipabasa ka namo. Amahan na kong alangit nun, na wali na mo din Ginoo ang mayang balita, gospel, na mao'y makasave. Amahan, matod pa sa imong pulong ang gospel mauni. Si Kristo namatay, pinaagi sa pagpaagas sa iyang dugo, alang to sa mga sala sa mga katawhan. Then, gilubong siya, then nabanhaw, pinaagi sa kasulatan. Mao na ang gospel. Kung tuhuan na, matod pa sa imong pulong, masave ang usa ka tao. Maluwas ang usa ka tao. Mao na ang imong pulong. Ining kabutagon, akong i-invite, kinsa man dinhi kaninyo, dili pa sigurado sa imong salvation, kinahanglan siguraduhon na nimo at this point in time. Kung di ka sigurado sa imong kaluwasan, kinahanglan maluwas ka. Ang imong buhaton, ipataas lang ang imong tuo nga kamot. Naa ba? Pataas lang. Pataas ang imong tuo nga kamot aron ka ma-save. Okay, naa ba dire? Napa? Naabay, balikon ako ang invitation. Kung gusto ka makabaton o kinabuhing walay katapusan, tuhuan nimo si Jesus Christ nga nagpaagas og dugo. Pinaagi na ana
Ingon dito, whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung naay mo dawat ni Jesus Christ, kaya ang bugtong personal manluluwas din pataas lang inyong kamot. Na ba? Na, number 1, na adre. Kisa number 2. Number 2. Na dito, number 2. Kisa pa. Napadre. Napay mo dawat ni Jesus Christ. Number 3. Na adre. Ipaubos na. Number 4. Napay mo dawat dire. Okay. This is the last invitation. Mauna katapusan akong invitation. Ang tao, makasasala. Tananta makasasala. Ikaw na ang pulong sa Diyos, kung ikaw makasasala, paingon ko ka sa impyerno. Pero na ipaagi ang Ginoo, tuhuan mo si Jesus Christ nga nagpaagas og dugo dito sa cross. Kung imo na siyang tuhuan, dawaton nimo kinasing-kasing, saligan nimo kinasing-kasing, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. So, pagbato niya ng kinabuhing walay katapusan, ako mong i-invite. Naaba dire mo dawat ni Jesus Christ aside from the tree. Nabay mo dawat ni Jesus Christ kaya mugtong personal manluwas, pataas lang imong kabot. Pataas imong kabot. Na dire sa wala nako. Dire to wala, okay. Padayon tamahan mo langit noon, buhay ng mga Dios. Salamat Ginoo sa imong pulong o akong gipangamoyo kanimo Ginoo nga katong midawat ni Jesus Christ bigay sila kinabuhing walay katapusan amahan. Katong naulaw Ginoo sa pagpataas siyang kamot, ikaw na nahibalo silang kasing-kasing. Mahal mo langit noon naninguha gyud mi ka ang tanan nga wala pa masave unta sila amahan. Dios ka langit noon, salamat sa ilang presensya karon. Salamat nga nawali ang imong pulong. O kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Dios ako mo amen. Ako sang isulti sa matag usa. Mo sabat mo sa akong gisulti. Sabat lang mo sa akong gisulti. Katong gusto mo sabat, kung katong dili gusto mo sabat, ayaw lang po. Okay, mauni akong isulti nga isulti ninyo. Sabat mo ani kung gusto mo sabat. Amahan ako nga langit nun, nining kabuntagon, ako nasayod, nga ako makasasala. Nasayod usab ako amahan, nga ikaw Ginoong Hesus, makaluwas ka nako. Og nining kabuntagon, ikaw Ginoong Hesus, dawaton nako, kinasing-kasing, nga akong bugtong o personal na manluluwas. Sukad karon, musunod ako kanimo, isip akong buhi nga Dios. In Jesus' name, Amen. Amahan mo langit noon, salamat adtong misabat Ginoo, bidawat kanimo nga bugtong personal manluwas. Ginoo, patubuha ang pulong silang kasing-kasing. In Jesus' name, Amen. Okay, as we end our service, ako ngayon matagusal, let us all rise. And we're going to sing our last song, amen? Once again, no, dako itong pasalamat sa pasansya sa matagusa, amen? And I hope nag-enjoy ta sa pulong sa Ginoo nga nawali, amen? All about stewardship. And we're going to sing our last song this morning. We're going to sing Victory in Jesus, amen? I heard an old story. Okay? First stanza, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning
of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet they are sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Once again, daghan kayong salamat sa matagusay. Amen. Ug karon magampot ta and i-appeal na nato ang prayer for the food. Amen. Let us bow our heads and let us pray. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, sa kadaugan sa among morning service, O God. Salamat, Lord, sa paggamit nimo sa mga imong katawhan alang sa pag-deliver sa imong mensahe. Salamat, Lord, for using our pastor preaching on the word stewardship, O God. And we are praying, Heavenly Father, nga ang maong nga pulong, ang maong nga pagtulunan, mutisok unta sa among hunahuna o kasing-kasing nga makat-on ni Lord sa pag-manage sa matag panahon, sa matag aspeto sa among kinabuhi, labi na ang gospel, Lord, labi na among oras, labi na ang sa among mga kaanakan, about our finances, O God. We're praying, Heavenly Father, nga Ikaw, Lord, magahatag ka na mong kaalam sa pag-manage niini. And salamat po, Ginoo, Lord, sa mga pagkaon nga imong i-provide ka namo karon. Among ginapangamuyo, Lord, nga ang pagkaon nga among i-partake karong adlaw, nga Ikaw mag-bless niini o nga makahatag kani og nourishment sa among lawas, O God. And we are praying, Heavenly Father, to bless the fellowship of everyone. And we are praying, Heavenly Father, for our visitors, nga dili lang unta ni mao ang primero sa ilang pag-anhi, Lord, kundi ang amahan, makapaton sila change of heart, Lord, nga mas mangalagad pa diha kanimo. Kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kang turan. Amen.